May mga loan apps na talaga ako guys na sinusubaybayan. Pag-uusapan natin to si Finbro. To be honest, hindi talaga ako impressed dito kay Finbro. Pero meron akong gusto, mga bagay-bagay na gusto kong i-share sa inyo para mas naintindihan nyo siya. Recently, meron akong nag-loan ako sa kanya para maintindihan ko tong pa-extend yung drama. Kasi ilan sa inyo yung nagbanggit na nag-extend daw or nagbayad ng minimum, bakit hindi po nabawas doon sa principal? Parang gano'n pa rin yung babayaran. Bakit nga ba? Before tayo magpatuloy guys, let me remind you that this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Meron po akong account kay Finbro. Hindi po siya mada-download sa Google Play Store, pero meron siyang website. Saka lang dun sa website niya, which is finbro.ph. First time mo, 0% interest siya. Pag second, third mo, pwede ka maghiram ng up to 50,000 pesos. At na-observe ko na after mo mabayaran yung current loan mo, is nag-i-increase naman siya. Mabilis siya bali mag-increase. Yung first loan pala, up to 14 days lang ha, para hindi kayo ma-shock. Although 0% siya, pero up to 14 days lang. Yung second loan pa, pwede na siyang up to 30 days. So, bago kayo humiram dito kay Finbro, dapat malaman nyo na meron kasi siyang pa-borrower's advantage package na drama. Yun yung nagpapalaki sa babayaran mo upon due date. Yung, actually, sa totoo lang yung interest niya, hindi naman masyadong mataas. Minsan nga, nag-o-offer pa siya ng discount doon sa interest, like 50% daw sa interest or 30% off daw sa interest kasi nagpo-promo siya. Nga lang, babawi siya doon sa borrower's advantage package siya parang insurance na di ko talaga gets, mga guys. So, itong borrower's advantage package, pwede mo siyang tanggalin kung meron kang COE na naka-address talaga sa Finbro. Kasi may nagsasabi okay daw siya pag meron kang ganon. Sa Sophie Lending. So, tatanggalin nila yung borrower's advantage package. Kung wala kang ganon, so magbabayad ka ng borrower's advantage package. Kung gusto mo malaman kung paano mag-apply kay Finbro, yung step by step, punta kayo sa dati kong video kasi andun yun. Because repeat borrower na po kasi ako dito kay Finbro. Kung saan, pag repeat borrower ka na, pwede ka ng up to 50,000 pesos. Pag nag-login ka, just log in with your phone number at ilalagay mo yung password mo. Now, may nagtanong sa akin paano daw palitan yung disbursement method. So, unfortunately, wala kang ganung option dito sa website na gawin mo yon. So, I think the best way for you to go is to contact customer service para palitan yung disbursement method. So, yung meron ngayon is meron akong current loan na kung saan kailangan ko siyang bayaran ng 6,584. Yung loan ko lang naman sana is 4,500, which nung tinake ko siya, buong-buo ko siya natanggap guys. Wala siyang advance na ikakaltas. Yun nga lang, ang laki ng babayaran mo after 30 days. Kaya yung 4,500 ko, yung ibabalik ko is 6,584. Napamahala siya dahil borrower's advantage package. Wala kasi akong COE, kaya di ko yun matanggal. Yung makulit kay Finbro, kasi hindi ko kasi tinake lahat. 4,500 at meron pa akong 7,000 kasi yung credit limit ko, 4,500 lang tinake ko. So, meron akong natitirang 2,500. Ang kulit niya, guys. Kasi pagkatapos kung tinake yung 4,500, may tatawag, may magte-text, na meron pa daw akong available na 2,500 na pwede kong i-take. Kung tinake ko yung 2,500, that would be another borrower's advantage package na babayaran ko after 30 days. If you understand this, at least pwede kang mag-multiple loans dito kay Finbro. Makulit sila, guys. Isang beses ka lang sabihin na pwede mo pang i-claim. Huwag na yung may tatawag pa, magte-text pa sa'yo na sige, kunin mo na just in case emergency. Ayoko nga eh. At least, isang beses lang siya na tumawag para mag-remind na budyo ko na bukas. So, hindi na siya makulit when it comes to collection. Tulad ng apps na 3 days pa lang, 7 days pa lang, magte-text na. Meron po dalawang minimum payment. Ito yung parang extend niya. Meron siyang 14 days at 30 days. Ano ba yung mangyayari kapag ito yung pipiliin? Kasi may nagsasabi sa inyo na hindi po siya nababawas sa principal, di ba? Magpo 14 days akong extension or magbi-minimum lang ako, 14 days, yung babayaran ko 1,665. Kung 30 days, babayaran ko 2,354. Pero guys, hindi yan mababawas sa principal. Yung kasama kasi nito is, yung 14 days, babayaran mo yung kasama sa amounts na yun na binanggit ko kanina, yung interest doon sa 14 days is 126. So, 30 days, 270. May processing fee na 189 kung 14 days, 405 kung 30 days. Tapos, borrower's advantage package na naman. 3 yung borrower's advantage package kung 14 days, 1,679 yung borrower's advantage package kung 30 days. Hindi ka nagbabayad ng minimum para mabawas dun sa principal. Magbabayad ka lang ng interest saka another borrower's advantage package. Yun yun. Pero kung talagang alanganin, sige mag-minimum ka. Para hindi ka lang, makapag-comply ka lang kumbaga. Huwag kang mag-expect na mapapaliit nito yung loan mo. Parang yun lang.
in-extend mo lang. Nag-delay ka lang, pero at least wala kang penalty, yung ganon. Pero para sa akin, parang penalty pa rin yung bagong Borrower's Advantage package na babayaran mo, tsaka sila. Ibabayaran ko siya kasi Joko tomorrow. So yun nga, 6,584 yung babayaran ko para ma-close ko yung account ko. At saka ko malalaman kung mag-i-increase ako o hindi. At nasa baba po, kita nyo may contracts to remind you, yun yung mga pinag-agreehan nyo nung nag-loan ka dito. At nasa contract po, yung ano ba yung mangyayari kapag hindi makabayad dito kay Finbro. Yung mga ano niya, yung kanyang penalty, nandito rin. Ito yung mga dapat natin iniintindi sa mga loan apps na ganito. So, yun yung minimum payment. Ini-extend mo lang yung due date mo, not necessarily para pababain yung principal mo. So, yung gagawin ko ngayon is, ifo-full payment ko siya para malaman ko kung magkano yung increase ko. Ayun. I hope, sana, tanggalin na nila tong Borrower's Advantage package kasi parang kakainis. So, hope may natutunan kayo guys ha. Kung gusto nyo makita yung step-by-step process ng pag-apply dito kay Finbro, kasi kung naghahanap kayo ng loan apps sa pwedeng 30 days on your second and your third loan, then you can go to this video. But then again guys, hindi ko pinopromote si Finbro kasi ako nabibwisit din ako dito, especially sa Borrower's Advantage niya. You can go to that video to check. And at least buo yung loan mo ha. Kung step-by-step process yung hanap mo ito. Pero kasi ito, follow-up video lang siya. Kung hindi ka subscribe sa channel ko, subscribe na kayo para hindi nyo ma-miss yung mga previous videos ko sa mga loan apps na sinusubaybayan ko guys. So, I hope to see you in my next vlog. Bye!